Ang isang ina, walang hinihinging kapalit. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa isang bagay, ang kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sa makabagong panahon ngayon, tila nagbabago ang lahat. Habang lumalawak ang mga teknolohiya, habang dumarami ang tukso, unti-unting nagiging marupok ang koneksyon ng pamilya. Marami na nga tayo nakikitang video sa social media ng mga anak na sumasagot sa magulang, nagsasalita ng masakit o minsan pangay hanggang saktan ang sariling ina. Nakababahala pero ito'y refleksyon ng isang lipunang ating ginagalawan. Isang mundong mas pinahahalagahan ang imahe kaysa sa damdamin at ang pansamantalang saya kaysa sa tunay na pagmamahal. Samahan niyo po muli akong balikan ang 2 kwentong yumanig sa mundo. 2 babae, 2 ina, parehong nagsakripisyo para sa kanilang mga anak. Ngunit sa bandang huli, ang kanilang mga anak mismo ang kumitil sa kanilang buhay. 2 kaso mula sa magkaibang panig ng mundo, ngunit parehong sugat ang iniwan nito. Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung mahihilig po kayo sa mga crime stories, i-like nyo na po ang video ito, mag-subscribe na rin po kayo, at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Sa maliit na bansang Moldova, ipinanganak ang isang batang babaeng pinangalanang si Anna Lekovec. Ang kanyang inang si Dr. Praskovia Lekovec ay isa sa mga kilalang doktor sa kailang syudad. Isang babae na kilala sa husay, tapang at dedikasyon sa kanyang trabaho. Simula nang isilang si Anna, siya na ang naging sentro ng mundo ni Praskovia. Walang gabing hindi tinititigan ang anak habang natutulog. Ipinangako niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang magandang buhay sa anak, bagay na hindi niya naranasan. Sa murang edad pa lamang, ipinakita na nga ni Anna ang katalinuhan at disiplina na tila minana niya sa kanyang ina. Palaging top sa klase, laging bida sa mga programa ng paaralan. Kapag naglalakad nga sila sa kalye, maririnig mo ang mga kapitbahay na nagsasabing, ang swerte ni doktora, napakabait at napakaganda ng anak. Si Praskovia ay isang babaeng bihirang magpahinga. Dahil isa siyang respetadong doktor, araw-araw ay nasa ospital siya. Minsan, inaabot na nga na madaling araw bago siya makauwi. At sa mga panahong iyon, si Anna ay madalas nang tulog. Ginawa ni Praskovia ang lahat upang hindi maramdaman ng kanyang anak ang kanyang kakulangan. Binibilhan niya ito ng magagandang damit, laruan at mga libro. Ngunit ang mga material na bagay ay hindi naman kailanman pumalit sa yakap ng isang ina. Habang lumalaki si Anna, unti-unti niyang naramdaman ang puwang sa pagitan nila ng kanyang ina. At gaya ng maraming kabataan, nagsimula siyang magtanong, bakit lagi siyang wala? Bakit parang mas mahalaga ang trabaho kaysa sa akin? Ang mga tanungang iyon, bagamat hindi nasasabi ng malakas, ay unti-unting naipon sa loob ni Anna. Pagdating niya ng kolehiyo, sinundan ni Anna ang yapak ng kanyang ina. Nag-enroll siya sa Medical University of Moldova at doon siya naging kilala. Hindi lamang dahil sa kanyang talino kundi dahil na rin sa kanyang angking ganda. Mayroon nga siyang maamong mukha at sa social media, palagi niya ring ipinapakita ang maganda niyang ngiti. Marami ang humahanga sa kanya at halos sambahin siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa kanya ang pakiramdam ng pagiging kulang. Gusto niya ngang maging katulad ng ina, ngunit ayaw niyang maging katulad nito sa pagiging malamig. Nang tanggapin ni Praskovia ang alok na trabaho sa Germany, lalong lumawak ang distansya sa pagitan nilang mag-ina. Sa panahong iyon, ang nasa isip nga ng kanyang ina ay ang mapabuti ang buhay ng anak. Ngunit para kay Anna, siya ay inabandona. Habang ang ina ay nagpapadala ng pera, si Anna naman ay nagsimulang gumastos ng lapis. Bumibili siya ng mamahaling damit, bags at mga gadgets. Dahil sa mga bagong kaibigan sa kolehiyo, nagkaroon din si Anna ng iba't ibang bisyo, nagsimula sa alak, ipinagbabawal na gamot at pagsama sa mga taong walang direksyon sa buhay. Minsan, 3 araw nga siyang hindi umuuwi at nang tawagan siya ng kanyang ina, laging pareho ang sagot niya, "Mapagod lang ako, huwag kang mag-alala." Ngunit alam ni Praskovia na may mali.
Nagsimula siyang tumawag sa mga guro ng anak at doon niya nga nalaman na bumabagsak na ang mga grado nito. Mula nang lumipas si Praskovia sa Germany, nagsimula na nga mamuhay si Anna na mag-isa sa Moldova. Ginawa niya nga ang lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang sariling buhay, kahit pa nga ikakapahamak niya. Madalas siyang magparty sa kanyang apartment at dito na rin nga siya natutong uminom ng marami. Nang mawala na nga siya ng thrill sa alak, lumipat naman siya sa ipinagbabawal na gamot. Hindi nagtagal, ang mga party na ito ay nauwi na nga sa hindi mapigilang pagbibisyo at dumating ang isang araw na itinakbo na siya sa ospital dahil na-overdose na ito sa ipinagbabawal na gamot. Nang isugod si Anna sa emergency room, halos 3 taon na mula nung huling nagsama silang mag-ina sa isang bubong. Sa labas makikitang mukhang maayos si Anna, pero ang totoo, lumalala na pala ang adiksyon nito sa alak at ipinagbabawal na gamot. Samantalang, nang malaman nga ni Praskovia ang kalagayan ng kanyang anak, hindi siya nagdalawang isip na puntahan kaagad ito. Tinapos niya ang kanyang operasyon at agad umalis sa ospital. Matapos nito, nag-book siya kaagad ng flight patungong Moldova. Wala nga siyang kaalam-alam na ganito na pala ang nangyayari sa buhay ng kanyang anak. Agad niya ngang naisip na isama na lamang si Anang pabalik sa Germany at ipaparehab niya ito sa lalong madaling panahon. Tinawagan niya rin ang mga kakilala niyang doktor upang tulungan siyang maghanap ng pinakamahusay na treatment center sa Germany. Kailangan niya rin ngang kumbinsihin ang kanyang anak na sumama na sa kanya. Kaya naman, nang makarating siya sa Moldova, agad siyang pumunta sa apartment ng anak dahil nung mga oras na iyon ay kakalabas lang nito mula sa ospital. Nang pagkapasok niya pa lamang sa apartment nito, magulo ang lugar, ang mga gamit ay nakakalat sa sahig, may mga bote ng alak sa kung saan-saan, at mabaho rin ang paligid. Nakahandusay naman si Anna sa sala at sa harap niya sa isang coffee table ay may bote ng alak at bakas pa ng mga puting pulbos na kinain nito. Mabilis na lumapit si Praskovia sa anak, lumuhod sa tabi nito at hinawakan sa balikat. Marahan niya itong inalog upang magising. Sobrang nakababahala naman ang naging reaksyon ni Anna dahil bahagya lamang itong nagmulat ng kanyang mga mata sa kabila ng paulit-ulit na paggising sa kanya ni Praskovia. Nang mahimasmasan ito ng kaunti at maaninag ang mukha ng kanyang ina, sinubukan niyang bumangon ngunit hirap na hirap siyang tumayo. Hinawakan niya nga si Anna sa balikat at nakiusap na kung patuloy itong mamumuhay ng ganito ay hindi tatagal ang kanyang katawan. Sinabi niya rin na nakahanap na siya ng isang dekalidad na rehab center at nagmamakaawa kay Anna na sumama na sa kanya. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay lubos ngang gumulat kay Praskovia. Sa halip na huminahon ang anak, bigla itong nagalit at sumigaw. Sinabi niya nga sa kanyang ina na hindi niya kailangan ng tulong. Itinulak niya ito at nagsimulang magwala. Sinisisi niya nga si Praskovia at sinabing kasalanan nito kung bakit siya napunta sa ganong sitwasyon. Sinabi niya pa sa ina na 3 taon siyang nawala sa tabi niya at ngayon babalik ito para kontrolin lamang siya. Lalo nga itong nagalit at ilang sandali lamang ay tumayo si Anna. Tumakbong papunta sa kusina. Walang pag-aatubiling binuksan niya ang drawer, kinuha ang isang patalim at bumalik upang sugurin ang ina. Hindi naman akalain ni Praskovia na may patalim na palang dala ang anak. Sinalubong niya ito na makabalik at nang bigla siya nitong undayan ng sak ay hindi na nga siya nakaiwas pa. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Anna sa kanyang ina at hindi na ito mapigilan. Mabilis na kumalat ang dugo sa sahig habang bumagsak na si Praskovia, ngunit hindi pa dito tumigil si Anna. Patuloy niyang inundayan ng sak ang katawan at siya ng kanyang ina. Sumisigaw naman sa matinding sakit si Praskovia, pero tila nawala na nga sa katinuan si Anna. Gamit ang kanyang kaalaman bilang medical student, tinusok niya pa ang malalim na sugat ng tiyan ng ina. Saka pinasok ang kanyang kamay sa loob nito. Dito, hinugot niya nga ang mga loob nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos, pinagputol-putol niya ang mga ito gamit ang patalim. Napuno ang paligid ng mga dugo at mga kumalat na loob ng biktima. Dahan-dahang tinipon ni Anna ang mga pirasong iyon at itinapon sa basurahan na para bang nagtatapon lamang ito ng tirang pagkain. Pagkatapos pumasok siya sa banyo, hinugasan ang dugo sa kanyang kamay at naliko.
Habang nagme-makeup nga ito ay nagawa pa niyang kumanta na para bang walang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, umalis na nga siya sa apartment para makipagkita sa kanyang boyfriend. Kumilos siya na parang normal, uminom ng champagne, kumain ng hapunan, at masayang nakipag-usap sa buong date nila. Nang malapit nang matapos ang gabi sa gitna ng isang kalmadong usapan, biglang lumapit si Ana sa kanyang boyfriend at mahinahong sinabi ang mga salitang, "Pinatay ko ang nanay ko." Nang marinig ito ng lalaki, inakala niya nagbibiro lamang si Ana. Ngunit nang makita niya nga ang malamig na tingin sa mga mata nito at mapagtanto na seryoso ito, ay kinilabutan siya. Hindi siya nagpahalata at mahinahon niyang sinabihan si Ana na huwag magsasabi ng ganun at pinilit na manatiling kalmado. Makalipas ang ilang oras, bandang 9:30 ng gabi, nakatulog si Ana sa apartment ng kanyang boyfriend dahil sa kalasingan. Sinamantala naman ng lalaki ang pagkakataon at kinuha ang susi ng apartment ni Ana mula sa bulsa ng coat nito. Hindi nga siya mapakali dahil paano kung hindi ito biro. Kailangan niya makasigurado. Mabilis nga siya nagtungo sa apartment ni Ana habang kumakabog ang dibdib sa labis na takot. Nang buksan niya ang pintuan, sinalubong siya na nakakatakot na tagpo. Sa gitna ng kanyang panginginig, kinuha niya ang kanyang telepono at agad siyang tumawag sa pulisya. Bandang 10 ng gabi, dumating ang mga pulis at kahit ang mga veteranong pulis ay napailing sa nakakakilabot na eksena. Inilahad nga ng boyfriend ni Ana ang mga narinig niya mula rito. Nung una ay hindi makapaniwala ang mga ito na ang isang dalaga na may magandang hinaharap ay kayang gawin ang ganitong kalupitan sa sarili nitong ina. Pero ang lahat nga ng ebidensya ay tumuturo lamang kay Ana at wala nang iba pa. Walang sinyalis ng pagpasok ng ibang tao at ang mga bakas ng dugo, footprints, fingerprints niya ay makikita sa buong apartment mula sa sala, kusina at hanggang banyo. Ang DNA na nakita sa kutsilyong ginamit nito ay tumutugma rin mismo kay Ana at wala nang iba pa. Samantala, agad ding napatunayan ng pulisya na si Ana ay nasa bahay pa ng kanyang boyfriend at natutulog sa mga oras na iyon. Mabilis nga sila napadala ng mga tauhan pero bago pa nga makarating ang mga ito ay nakatakas na ang dalaga na tila ba naramdaman na nga nito ang pagdating ng mga pulis. Isang emergency warrant agad ang inilabas ng gabing iyon at nagsimula nga ang paghahanap kay Ana sa buong Moldova. Sinuri rin ng mga investigador ang kanyang phone records, social media, GPS data at ang mga recent transaction mula sa kanyang call logs na tukoy na maaaring nagtatago siya sa bahay ng isa niyang kaibigan. Eksaktong 72 oras matapos ma-issue ang warrant, nahuli si Ana at dinala sa kustudiya ng pulisya. Nang dalhin siya sa interrogation room, biglang nagwala ito. Sumisigaw at paulit-ulit na itinatanong kung bakit siya tinatrato ng ganon. Hindi ito nakapagtataka sa mga investigador. Kahit sapat na nga ang ebidensya para kasuhan siya, nais pa rin nilang obserbahan ang kanyang reaksyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Talaga namang nagulat sila sa ipinakita nito dahil sa kabila ng kalupitan ng krimen, walang anumang pagsisisi na makikita kay Ana. Iginiit niya ngang wala raw siyang ginawang mali. Nakababahala nga ang kanyang mga pahayag, ngunit mas lalo ang kanyang inaasal. Iniiwasan niya rin ang eye contact, ayaw sagutin ang mga simpleng tanong, patuloy lamang na kinukutkot ang kanyang kuko, at minsan ay bigla na lamang tumatawa ng walang dahilan. Makalipas nga lang ang 3 araw pagkatapos ng pagpatay, dumalo si Ana sa kanyang unang hearing noong 16 ng Disyembre taong 2020. Sa buong hearing, patuloy na nagpapakita ng kakaibang pag-uugali si Ana. May mga sandaling nakahiga ito sa defendant bench na parang nasa bahay lamang siya. Minsan, bigla na lamang siyang nagkukutkot ng kuko sa gitna ng hearing. Nang utusan nga siya ng hukom na tumayo, sandali lamang siyang umupo at muli na namang humiga. Nang tanungin naman siya kung nagsisisi ba siya sa kanyang ginawa, ngumiti lamang si Ana at nagpakita ng peace sign. Isang journalist nga sa loob ng korte ang hindi napigilan ang galit at sumigaw sa kanya bago ito umalis. "Mamamatay tao ka." Sumagot lamang si Ana ng isang sarkastikong pagkaway na para bang nagpapaalam. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Dahil nga sa kanyang mga nakababahalang asal,
kahit ang kanyang defense attorney ay hindi na rin mapakali. Agad niya ngang hiniling ang mental health evaluation para kay Ana. Iginiit niya na ang kanyang kliyente ay wala sa katinuan nung mangyari ang pagpatay dahil na rin sa matagal na pag-aabuso nito sa ipinagbabawal na gamot at alak. Sa halip nga na pagkakakulong, iminungkahi niyang ipadala na lamang si Ana sa psychiatric assessment at treatment. Pumayag naman ang korte at pansamantalang ipinagliban ang trial para sa mandatory medical evaluation. Sa mga sumunod nga na 2 buwan, 5 independent specialists ang sumuri sa mental state ni Ana. Si Ana ay may drug-induced psychosis, antisocial personality disorder at severe emotional dysregulation. Noong February taong 2021, iniutos ng korte na ilagay si Ana ng sapilitan sa isang psychiatric facility. Mula noon, nakakulong siya sa isang high-security mental health institution para sa mga high-risk individual sa Moldova. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin siya roon habang nagpapagaling. Sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin si Elizabeth Vasquez Movilla, isang matagumpay na abogado sa Lima, Peru. Si Elizabeth ay kilala sa husay, tapang at kababaang loob. Kahit nga abala sa trabaho, lagi niyang sinasabi sa mga kasamahang, ginagawa ko ito para sa aking anak na si Elita. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Sa unang tingin, perpekto ang buhay ng mag-ina. May magandang bahay, maayos na kabuhayan at isang anak na lumaki sa kaginhawaan. Bata pa lamang si Elita, nakita na nga ni Elizabeth ang potensyal ng anak. Matalino at masiyahin ito. Lagi siyang nangunguna sa kailang klase. Ngunit habang lumalaki si Elita, nagsimula na rin siyang magtanong, bakit palaging abala si mama? Bakit parang mas marami siyang oras sa kanyang trabaho kaysa sa akin? Si Elizabeth bilang isang abogada, madalas nang ginagabi sa korte. Kapag umuwi siya, tulog na ang kanyang anak. Kapag gigising siya kinaumagahan, abala na siya sa mga kaso. Para mabawi ang oras na nawala, binibigyan niya na lamang si Elita ng mga regalo, mamahaling laruan, bagong cellphone at mga damit. Sa una natuwa ang bata, ngunit habang tumatanda, hindi na nga sapat ang mga iyon. Nang maghiwalay ang mga magulang ni Elita, tuluyan nang nagbago ang lahat. Ang dating masigla at maayos na tahanan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Araw-araw naririnig ni Elita ang pagtatalo ng mga magulang. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang lumisan ang ama. Sa mga panahong iyon, inakala ni Elizabeth na sapat na siya na nandyan. Ngunit sa mata ng kanyang anak, siya ang dahilan ng lahat. Ang batang dating masiyahin ay naging palasagot at mapanlaban. Doon na nga nagsimula ang unti-unting pagkasira ng kanilang ugnayan. Sa edad na 16, naging rebelde si Elita. Hindi na siya sumusunod sa mga altuntunin ng ina. Madalas lumalabas siya kasama ang mga kaibigan at natutong uminom. Kapag pinagsasabihan, sagot niya ay palaging may pait. Hindi mo ako kilala, mama. Hindi mo nga ako nakakasama. Si Elizabeth sa kabila ng sakit ng mga salita ay nananatiling tahimik. Umaasa nga siyang lilipas din ang yugto na pagiging mapusok ng kanyang anak. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pangamba nang malaman niyang nagkaroon ng kasintahan si Elita. Isang lalaking nagngangalang Fernando Gonzales. Sa simula mabait at magalang si Fernando. Tinulungan pa nga siya ni Elizabeth na makahanap ng trabaho at binigyan pa ng pinansyal na suporta. Para sa kanya, ito ang pagkakataon para mapabuti ang relasyon nila ni Elita. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nakita niya ang tunay na kulay ni Fernando. Tamad, palaasa at mahilig sa bisyo. Nakita niya ring unti-unting lumalayo sa kanya ang kanyang anak. Nang kausapin niya ang anak patungkol kay Fernando, naganap ang malaking bangayan ng mag-ina. Habang lumalala nga ang relasyon nilang mag-ina, lumalim din ang impluwensya ni Fernando kay Elita. Araw-araw, pinapaalala niya sa dalaga kung gaano ito kinokontrol ng kanyang ina. Hanggang sa dumating nga ang salitang lason. Sinabi niyang kapag wala na nga raw si Elizabeth, mapupunta kay Elita ang lahat ng kayamanan nito. Sa una, tinatawanan lamang ito ni Elita. Ngunit sa bawat pag-aaway nila ng kanyang ina, unti-unting nagiging totoo sa isip niya ang mga ideyang iyon. Sa tuwing sinisigawan siya ng ina, sa tuwing mapagsasabihan, naririnig niya ang tinig ni Fernando sa kanyang isipan.
Kapag wala siya, malaya ka. Linggo-linggo, pinag-uusapan na nga nila ni Fernando kung paano isasagawa ang kailang plano. Inakala nga ni Elita na iyon ay simpleng pantasya, ngunit sa paglipas ng panahon, naging totoo, naging formal ang balak nang mapasama ang isang lalaking kakilala ni Fernando, isang lalaking handang gumawa ng marumi kapalit lamang ang pera. Habang si Elizabeth ay abala sa kanyang trabaho, ang kanyang anak naman ay abala sa pagpaplano kung paano siya papatayin. Nang sumapit nga ang January 25, 2010, isang araw na tila ordinaryo para sa karamihan, ngunit para sa pamilyang Vasquez, iyon ang magiging huling araw ng katahimikan. Umaga pa lang, gising na nga si Elizabeth. May dokumentong kailangan siyang tapusin at may hearing pa nga siya kinahapunan. Habang nag-aalmusal, napansin niyang hindi lumalabas si Elita sa kwarto nito. Kumatok nga siya ng pinto at tinanong kung papasok ba ang anak. Walang sagot. Pagkabukas niya, nakita niya na lamang nakahiga ang kanyang anak, tila may sakit. At sinabing masama raw ang kanyang pakiramdam. Walang kaalam-alam si Elizabeth na bahagi pala iyon ng plano ni Elita. Pag-alis nga ni Elizabeth upang dumalo sa kanyang meeting, pinapasok naman ni Elita si Fernando at ang kaibigan nitong si George Luis sa kanilang bahay. Doon sila nagtago at naghintay. Bandang 4 ng hapon, pag-uwi ni Elizabeth, abala siya sa pag-aayos ng dokumento. Nagpunta siya sa kusina, inilapag ang kanyang bag at tinawag ang kanyang anak upang kumustahin ang pakiramdam nito, pero wala naman itong naging tugon. Sa halip, narinig niya lamang ang tunog ng basong bumagsak sa sahig. Ito na pala ang hudyat upang atakihin siya ng dalawang lalaki. Sinakal nga siya nito ng mga lubid habang tinutulungan naman sila ni Elita. Nagpumiglas nga si Elizabeth, pilit na inaabot ang kamay ng kanyang anak. Ngunit tila wala nang natitirang emosyon sa dalaga. Habang sinasakal ni Fernando ang kanyang ina, tinakpan pa ni Elita ang bibig nito ng unan upang hindi marinig ang kanyang sigaw. Ilang minuto lamang ang lumipas, huminto na nga sa paggalaw ang katawan ng ina. Walang patak ng luha, walang pag-aalinlangan kay Elita. Matapos ang krimen, sinimulan ni Elita at ng kanyang mga kasabwat ang palabas. Binuhat nila ang katawan ng biktima at inilagay sa trunk ng kotse. Upang magmukhang kidnapping, itinapon nila ang cellphone nito sa kalapit na ilog at ikinalat naman ang mga dokumento. Kinabukasan, nagpunta si Elita sa istasyon ng pulisya, umiiyak at sumisigaw. Sinabi niyang tinangay ng dalawang lalaki ang kanyang ina at hindi niya alam kung nasaan na ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ngang lumitaw ang mga butas sa kanyang kwento. Wala ngang nakakita sa mga sinasabi niyang lalaki na pumasok sa kailang bahay at ang mga tawag sa telepono na sinasabi niya mula raw sa kidnappers. 3 araw matapos ang insidente, natagpuan naman ng isang driver ng truck ang isang abandonadong kotse sa gilid ng highway. May masangsang na amoy. Pagbukas niya nga ng trunk, bumungad sa kanya ang katawan ni Elizabeth. Nakabalot ito sa kumot, may mga pasa sa leeg at mga bakas ng lubid sa kanyang kamay. Ayon sa forensic report, buhay pa ang biktima sa unang 5 minuto ng pag-atake. Nagawa pa nga nitong gasgasin at masugatan ang kamay ng salarin, at sa ilalim nga ng kanyang mga kuko may natagpo ang mga bakas ng balat at dugo. Nang masuri nga ito, DNA ni Elita mismo ang lumabas. Hindi na nga kinailangan pa ng ibang ebidensya. Sa sandaling iyon, alam na nga ng pulis na si Elita ang pumatay sa kanyang sariling ina. Sa harap ng mga pulis, nang ipakita naman kay Elita ang larawan ng katawan ng kanyang ina, hindi man lamang ito umiyak. Walang reaksyon, walang kahit anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Nang tanungin siya ng investigador, bakit mo ito ginawa? Ang naging tugon niya lamang ay malamig at diretso. Dahil pagod na nga raw siyang kontrolin ng kanyang ina, ang gusto niya lamang raw ay maging malaya. Sa dulo nga ng interogasyon, tinanong pa siya ng opisyal kung mahal niya ba ang kanyang ina. Sumagot naman si Elita na may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Minahal ko siya noon, pero hindi ko alam kung kailan nawala iyon. Habang patuloy ang investigasyon, lumabas pa nga ang maraming nakakagulat na detalye. May mga natagpo ang mga resibo ng withdrawal mula sa account ni Elizabeth. Gamit ang mga peking perma, may mga text message si Fernando na nagsasabing pagtapos nito, tayo na ang magkasama. Wala nang hahadlang pa sa ating dalawa.
Ang pagpatay ngang ito ay hindi lamang bugso ng galit, ito nga ay planado. At ang motibo ay simple ngunit nakakasuklam, pera. Nang ilabas nga sa publiko ang mga ebidensya, umani na matinding galit ang mga mamayan. Isang anak na pinatay ang sariling ina, hindi dahil sa pang-aabuso kundi dahil sa kanyang kasakiman. Nang dalhin sa korte si Elita, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanyang anyo. Ayos na ayos ang kanyang buhok, nag-makeup pa ito at nakangiti pa sa mga kamera. Ang mga tao sa labas ng korte ay galit na galit sa kanya, sumisigaw ng walang pusong halimaw. Habang binabasa ng taga-usig ang detalye ng krimen, halos hindi kumukurap si Elita. Sinabi ng prosekusyon na planado ang lahat mula sa pagpatay, pagtatago ng bangkay hanggang sa pagsisinungaling niya sa pulisya. Ang mga ebidensya ay matibay, ang fingerprint sa lubid, ang DNA sa ilalim ng kuko ng biktima at ang mga text message na malinaw na nagpapatunay ng sabwatan. Ngunit sa kabila ng bigat ng mga ebidensya, hindi pa rin napakita ng pagsisisi si Elita. Nang tanungin ng hukom kung gusto niya bang magbigay ng pahayag, mahinahon niyang sinabing, "Wala akong pinagsisisihan, ginawa ko lamang ang kailangan kong gawin." Ang salitang iyon ay parang apoy na nagliyab sa loob ng korte. May mga nanay nga nakikinig na napaluha, hindi dahil sa awa, kundi sa matinding galit at takot. Isang ina ang sumigaw, "Paano mong nagawa iyon sa babaeng nagluwal sa'yo?" Ngunit nanatiling tahimik lamang si Elita, parang walang naririnig. Pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, naglabas ng desisyon ang korte. Si Elita Vasquez Espino ay nahatulan nga na 30 taong pagkakabilanggo. Ang kanyang kasintahan na si Fernando Gonzales naman at ang kasabwat nitong si George Ruiz ay parehong nakatanggap ng 28 taong pagkakabilanggo. Sa sandaling binasa ang hatol, lumingon pa si Elita sa publiko. Sa halip nga na luha, isang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Tinanong siya ng reporter sa labas ng korte kung ano ang nararamdaman niya. Ang naging sagot niya, "Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay matapos na ito." Ang ilang eksperto nga sa psikolohiya ay nagsabi na ang kaso ni Elita ay kombinasyon ng emotional detachment at narcissism. Lumaki siya sa material na ginhawa, ngunit kulang sa emosyonal na koneksyon. Sa madaling salita, natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili lamang, ngunit hindi ang ibang tao. Ang kanyang amang si Alejandro ay lumayo na rin matapos ang iskandalo. Ang mga kamag-anak ni Elizabeth ay tumangging makipag-ugnayan na sa kanya. Sa mga kwento ni Ana at Elita, iisa ang tema, ang pag-ibig ng isang ina na nauwi sa trahedya. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nabibili, hindi nasusukat at hindi nalilimutan. Kapag pinatay mo ang taong unang nagmahal sa'yo, pinapatay mo na rin ang bahagi ng sarili mong pagkatao. At iyon ang tunay na parusa. Ang mabuhay, dala ang bigat ng sariling ginawa. Kung mayroon man dapat tayong matutunan sa dalawang kasong ito, ito'y simpleng paalala. Ang isang ina ay hindi perpekto. Maaaring magkamali, maaaring sumigaw, maaaring mapagod. Ngunit walang ibang tao sa mundong mananatili sa tabi mo kahit wala ka nang ibigay kundi ang sarili mong ina. Kapag nagalit ka sa kanya, tandaan mong siya rin ang unang umiiyak kapag nasasaktan ka. Kapag sumagot ka ng masakit, alalahanin mong siya rin ang unang yumakap sa iyo nung bata ka pa. At kapag naramdaman mong nakakasakal ang kanyang pag-aalala, isipin mong iyon lang ang paraan niya para masiguradong ligtas ka. Huwag mong hintayin ang isang araw na tahimik na ang inyong bahay, na wala ng boses na tatawag, "Anak, kumain ka na ba?" Dahil sa oras na iyon, kahit isigaw mo pa ang salitang mama, tanging hangin na lamang ang tutugon. Ang mga krimingang ito ni Ana at Elita ay mga salamin ng pagkasira, hindi lamang ng pamilya, kundi ng lipunang nakakalimot sa ugnayan na dapat ay sagrado. Ang mga magulang ay patuloy na nagsasakripisyo, ngunit ang mga anak ay unti-unting naliligaw sa maling direksyon, dala ng inggit, pressure at kasakiman. Kaya sana kapag natapos mo ang kwentong ito, saglit kang tumingin sa iyong ina o alalahanin siya kung wala na siya
at magpasalamat. Sa dulo nga ng lahat ng trahedya, may isang bagay na hindi kailanman magbabago. Ang pagmamahal ng isang ina, walang kapalit, walang hangganan, at walang katulad. Maraming salamat po sa panunood ng aking video sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share na rin po kayo ng inyong opinion sa comment section about sa kwento natin. At don't forget po to subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat pong muli. Ako po si Denise at see you in my next video.